Ayan. Mga natutulog sila. Papahinga sila kaya wag nating istorbohin. So, ayan, hinagisan natin sila ng kanin dahil ito ay pang ano lang, parang pang snack nila. Hinahagisan pa rin natin sila ng mga kanin-kanin para hindi sila maging maselan. Pero naka-feeds talaga sila. Pakita ko sa inyo. So, ito yung kanilang patikaan. So, ito yung binlad na sinasaing namin para sa kanila. And then, ito naman yung sa sisiw, yung nasa yung durog na durog. So, ito naman yung sa ating mga malalaking manok crack corn. Ayan. Tapos, ito naman yung sa mga medyo mga maliliit na sisiw lang na 1 month pa lang. Ito. Ayan. Diba? Madami silang mga pang-alternative na pwede natin ipakain. And, pinapakain din natin sila ng mga dahon-dahon. Kagaya nito. Ayan. Minsan, mga dahon ng kamyas. Lalagay lang natin dito and sila na dyan yung magkakain. Kakain na sila dyan mamaya. Pwede rin natin sila ng lagyan ng ating mulberry na dahon. Ayan. Ito yung ating mga mulberry. So, kuha tayo ng konti. Kain sila ng dahon. Diba? Ito pa. Ayan. Kuha pa tayo ng iba. Bigyan din natin ating mga maliliit na manok. Ayan, so matrabaho talaga ang pag-aalaga ng manok kasi time to time kailangan mo silang tignan kung okay ba yung kinakain nila or what para makapag-produce sila ng mas maayos na egg. And syempre, kung maglalahi man sila ay mga maayos na sisiw din yung lalabas. Ayan, ayun yung ating ibang mga manok nasa labas. Ayan sila nag-i-snack na sila ng dahon after nilang kumain ng kanin-kanin. Ano naman, dahon naman. Eto, kumuha tayo ng mulberry. Ayan, na dahon. Ilagay lang natin to dito. Mamaya yun, wala na yan. Lagay natin siya sa tuyong part ng lupa para hindi siya So, siguro itong maliit, bigay na lang natin to sa mga sisiw na nakakulong. Ito, sinabitan natin sila ng dahon. Ayan, kinakain nila guys. Pakita ko sa inyo. Ayan, nag-aagawan sila, di ba? Ayan, mulberry po yan na dahon. Halos ngayon din kasi umaraw dito sa amin guys. Kaya ganyan yung itsura nila. Hindi sila napapaliguan pa. Hindi pa sila nabubuhusan kasi ilang araw din nag-uulan, tapos aaraw ng konti, uulan hapon malakas. Kaya talagang ang ating mga hayop maganda pag napapakain natin ng mga dahon-dahon. Iyan ang kagandahan. Siyempre, parang sa tao lang din yan, di ba? Pag ang tao laging kumakain ng masusustansyang gulay at iba pang mga pagkain, ay magiging healthy tayo sa panahon, lalo na sa panahon ng mga may kalamidad. Di ba? Makakaiwas tayo sa sakit. Ganun din po sa mga hayop. So, ito naman dahon ng kamyas. Di ba? Minsan kahit dahon lang ng kahit dahon ng puno na dati kasi meron kami dyang mabababang dahon ng puno ng Indian mango pati iyon pinakakain namin, pinatutukan namin sa kung ano yung mga pwede kasi lahat naman yan ay may benefit sa katawan, lalo na sa mga pagaya nitong pasibul palaang. Dapat bata pa lang sila matuto na, parang bata, di ba? Kailangan bata pa lang kakain na ng gulay para mas maging healthy at makaiwas sa mga sakit. O yan ha, tips yan para mas lalong maging malakas ang resistensya ng inyong mga alagang hayop. Kailangan sanayin nyo sila sa mga dahon-dahon, lalo na pag ganitong mga pasabol pa lang. Ito po ay nasa 1 buwan pa lang mahigit sila, pero tignan nyo naman yung kanilang katawan kasi hindi naman sila ganong napapabayaan sa patuka. Ayan, hindi talaga sila napapabayaan sa patuka, sa pagbibigay ng dahon-dahon. Ayan, so ito yung kanilang patuka. Ayan, nag-stack tayo dyan para hindi na tayo pabalik-balik
At pag nakakarinig tayong iiyak-iyak, ibig sabihin kasi gutom. So ayan, nag-stock na si tatay namin. Siya naglagay niya kanina at saka yung tubig. Malaki na rin yung lagay ng tubig. At yung tubig natin guys ay meron niyang yung parang hangin ng tao. Para siyang honey. Nakalimutan ko yung molasses. Ayan, meron siyang molasses. Mayroong molasses yan. Pero kung wala kayong molasses guys, pwede nyo namang lagyan yung tubigan ng manok nyo ng brown sugar. Kahit brown sugar guys, pwede yun. Pang alternative na ano din. Pero mas maganda kung meron kayong molasses. Kainin sila ng mga dahon-dahon. Ayan, tignan natin yung ating iba pang alaga. Ayan sila. O, yung iba nag-i-snack ng mga kanin-kanin. Ayan, yung iba naman dahon ang tinitira. Diyan din natin yung ating mga sisiw doon ng dahon. Eto, gumupit tayo uli ng isa pang mulberry. Ito yung ipapatry natin sa kanila. Ayan, sa ating mga sisiw ditong nakapailaw. Ito kasi guys, wala pa tong isang buwan. Kaya andyan pa yun sila sa ilawan. Ayan. Wait lang. Ito, hinati ko kasi sila sa dalawa para hindi ganun. Tignan natin. Ayan, nagkagulo sila. Akala nila ay uhulihin sila. Ayan. Mamaya, antabayanan natin kasi baka akala nila huhulihin ko sila kaya hindi pa sila tumutuka. Mamaya, pag nagtutukaan na sila, ayan na guys. Diba, hindi pa ako nakakalayo pero meron nang sumusubok. Ayan. Ayan na sila. Siyempre magagayahan na yan. Sa ganyan naman yan eh. Sa ganyan yan mag-start. Ayan ang curious na sila kung ano yan. Ayan. So, yun lang mga ka-agri. Yun lang yung ating tips na pwedeng ibahagi sa inyo ngayon. Kailangan natin silang pakakainin ng mga alternative na pagkain kagaya ng dahon at kanin-kanin at syempre yung feeds para hindi sila maging maselan. Ayan, kasi pag puro feeds guys, syempre masasanay sila puro feeds. Ano yun, masasanay lang sila, magiging maselan sila. Hindi sila matututong magaganyan, magkakalkal. Oh, ito kasing mga manok namin guys, nagkakalkal talaga sila, sanay sila sa ganyan. Kaya pag niluto nyo yan guys, masarap talaga yung kanilang mga karne. Hindi kagaya ng mga puro commercial feeds yung tinutuka. Hindi ganun kalasa yung karne nila pag niluto. And syempre makakaiwas din sa mga karamdaman kagaya ng mga sipon at kung ano pa man. Syempre try nyo ring bumili ng molasses para sa kanilang tubigan. So eto may molasses din yan. Ayan o yung kulay niya, diba? Kikita nyo naman sa kulay niya. Kaso nababoy na nila. Ito na. Tataog ko. Ayan, naayos natin. So hanggang dun lang guys. Maraming salamat and God bless.